Ngayong araw nga pala ay nasa QC tayo. At sa unang araw na pag-uwi nga natin dito sa QC ay naimbitahan na naman tayo ng ating tropa na sumama dun sa swimming nila. At wala akong ka-idea kung bakit may swimming na nangyayari ngayon. O kaya naisipan nila mag-swimming dahil sa dala ng init ng panahon. Kasi nga nung pagkarating ko pala ay nag-message siya sa akin yung tropa ko na si EJ Gayo at ang kanyang kapatid na pinakapanganay na si Kim. At hindi rin ako nakapaghindi nung nag-message sila sa akin dahil sobrang tagal ko na rin di nakauwi sa QC. Kaya pala may swimming na nangyayari dahil birthday nga pala ni Tito Boyet at isinabay rin pala yung birthday ng ating kaibigan na si EJ Gayo. At sa mga hindi pala nakakilala, anak ka pala ni Tito Boyet itong si EJ Gayo. At ito namang si EJ Gayo ay tatay niya naman si Tito Boyet. Kaya kung excited ka mapanood yung video na to, tara, sumahan mo kami. Zapdoy, ako si Paps Noel, kilalang tamad pero minsan masipag. Tara, samahan niyo ko ngayong araw sa mga gagawin ko at sa mga trip ko sa buhay. Ngayong araw nga pala ay andito tayo sa QC at naimbitahan tayo ng isang tropa na mag-attend sa kanilang swimming. Hindi ko alam kung bakit at anong meron. At palabas pa lang kami sa kanto namin ng mga oras na yan at andito ngayong mga tropa natin naglalaro ng basketball. At sa pagpapatuloy namin na pagpapatakbo ng motor ay merong kaganapan dito sa taas na hindi namin alam kung bakit dahil maraming mga tao dito na nagtitipon-tipon at merong naglalaro ng mga kabataan. At habang nagpapatakbo kami ng motor palabas dito sa lugar namin ay meron kaming nadaanan dito na isang tropa na naglalaro dito ng scatter. Lumagpas pa nga kami nung una pero kaagad din binalikan ni Kuya Mo Miguel dahil hindi natin palalagpasin to dahil isa to sa tropa na tunay. At sa mga hindi pala nakakilala sa kanya, siya pala si Kuya Muroy bilang kilala dito sa lugar na tawag nila Chongo. At after nga namin makipag-aningan doon ay kaagad na rin kami sumibat para pumunta sa lugar na pagsisimingan namin. At palabas na nga kami sa gate ng subdivision namin at nang makita namin yung pogi na bata na to na idol ako. At nakalabas na nga kami sa gate namin ng mga oras na yan at andito nga pala tayo liliko sa Kings Point pababa. At inantay nga pala kami ng mga kasama namin dahil sobrang tagal namin lumabas at nagulat na lang kami biglang humarurot naman tong si Kambal. At yung nasa unahan pala natin yan nga pala si Kuya Kim na kapatid ni Kuya Mo EJ. At eto nga pala si Kuya Mo Arvin na naka NMAX at ipapakilala ko nga sa inyo yung isa kong insan na si Moy Moy. At habang nagpapatuloy nga kami sa pagpapatakbo ng motor ay andito nga pala kami lumiko sa may street ng East San Francisco. At tuloy-tuloy na nga yung pagpasok namin dyan sa street na to at hindi namin akalain na ibang street pala yung napasukan namin kaya kaagad na rin kami bumalik nung malaman namin na hindi pala to yung tamang daan. Kaya hindi ko na napigilan yung sarili ko para magsabi ng ganto. Mga tanga, mga inutil! Pero okay lang rin naman dahil malapit lang, isang kanto lang rin naman yung pagitan bago matunton namin yung tamang daan papasok sa loob. At nang hindi katagalan narating na rin namin yung resort na pagliliguan namin. Na para bang akala mo pagod na pagod yung driver natin na si Kuya Mo Miguel. At eto nga rin si Kuya Mo Arvin na para bang excited na rin maligo. At dito nga muna kami huminto sa labas habang inaayos pa yung parking sa loob. At nung nag-signal na okay na ay kagad na rin dumiretso yung mga kasama natin sa loob. At dito muna ako umikot para pakita natin yung pangalan ng resort kung ano. At eto nga pala yung pangalan ng resort na napuntahan namin dito. Eto nga pala yung Golden Pyramid Pavilion and Resort. At nang matapos ko nga pinakita yung pangalan ng resort kung ano ay kaagad na rin ako pumasok dito. At eto nga pala yung parking lot and rules regulation nila dito sa loob. Pakibasahin nyo na lang para aware kayo. Bali hapon na rin pala kami nag-inquire dito para mag-swimming. Para saktong-sakto lang rin para hindi gaano mainit. At nung okay na nga kami sa parking ay kaagad na rin namin binitbit yung mga dala papasok sa loob. At papasok na nga kami sa mga oras na to. At medyo natagalan nga kami dito dahil marami pang nakapila na mas nauna pa sa amin. Habang nakapila nga kami dito ay kinukulit ko nga tong anak ni Kim dahil sobrang cute. Kaso nga lang parang takot sa camera. Kaya hindi ko na kinulit pa at baka mamaya ay iiyak pa. At eto nga pala yung day swimming nila at entrance fee dito. Pakibasahin nyo na lang para aware din kayo. At sa mga oras na to ay papasok na nga kami at isa-isa na nga kami pumasok dyan. At nung matataka na nga tayo dyan ay kaagad na rin tayo pumasok sa loob. At dito nga rin pala yung best natin na sobrang ganda. At sa pagdiretso nga natin papasok sa loob ay eto nga yung bumungad sa atin. At andito nga rin pala si Kuya Mo Arvin at ibang kasama natin na nauna na pumasok sa loob. At kaagad ko na rin binigay itong bitbit natin na palabo kay ate mo Jana. At ipakilala ko nga pala sa inyo itong si Tita Marisa. Natatawa nga siya dyan dahil nahiya siya magpakita sa vlog. At nung makapasok na nga kami dito sa loob at nakasetup na ng lahat ay kaagad na rin kami nag-ihaw ni Moy Moy. Dala-dala niya nga dito yung lempo tsaka bangus na parang hindi niya mabitawan. At pagkarating nga namin dito sa ihawan ay kaagad
kaagad na rin kami nagpabaga. At kaagad ko na rin pinatong muna yung cellphone ko dyan para dalawa kami magpabaga para mas mabilis. At habang nagpapaypay nga pala ako dyan ay dumating na naman dito si Kencho tsaka si Kuya Mo Miguel. At nung hindi nga makatiis itong si Kuya Mo Miguel ay kaagad niya akong pinilitan dahil sobrang mabagal daw. At nang matapos nga namin magpabaga dito ay kaagad na rin namin sinalang itong bangus. At sa kabila naman matapos magpabaga itong si Moy Moy ay kaagad na rin sinalang itong lempo. At nang matapos nga namin ihawin lahat-lahat ay kaagad na rin kami pumunta dun sa pwesto para makapag-jamming na. At eto nga kami lahat dito sa loob. Medyo onti lang. Sa totoosin lang di dapat ako kasama dito kaso nga lang nadala sa kapal ng muka. At wala rin kaming ibang trip dito kundi magkwentuhan tsaka inuman lang. Wala rin kasing mga activities dito tsaka mga video okay. At maya-maya pa ay nakita ko tong dalawa na nagtatampisaw na. At eto nga pala si Kuya Mo Arvin tsaka si Kuya Mo Miko. At habang ang ibang kasamahan natin ay patuloy na nag-iinom dito at nagkwekwentuhan. At maya-maya pa akala ko may bagong bisita na dumating. Yung pala si Kuya Mo Miguel na nanggaling lang pala sa CR. At maya-maya pa meron palang totoong bisitang dumating. At ayan nga pala si Mami Reg namin na sobrang napakabait at napaka-supportive na kaibigan. At talagang wala na akong masabi dito sa sobrang bait. At maya-maya pa sumasayaw na dito yung birthday boy. Hindi ko alam kung dala ng sobrang saya or may amats na. At lumabas na muna ako dito para maglibot. At bigla ko namang tong nakasalubong si Bes nakakaahon lang ng galing pool. At nung pagkabalik ko nga ay nakita ko na naman tong dalawa at hindi ko alam kung anong trip ng mga to. At balak ko nga sanang tumawid sa kabila kaso nga lang nakita ko naman tong birthday boy na karga-karga niya tong anak niya na si Ate mo Naila. At nung hindi katagalan ay dumating na talaga yung totoong may birthday. Si Tito Boyet nga pala yung totoong may birthday ngayong araw. At sinabay nga lang tong kay EJ para isahang handa lang. At medyo nagulat nga siya dito dahil may pa-surprise cake tong si Ate mo Jana. At kaagad na rin namin kinantahang lahat ang celebration boy na si Tito Boyet. Happy birthday to you. At maya-maya pa ay nagpaalam na rin tong si Kuya Mo Miguel dahil uuwi na. At hindi rin nating pwedeng pigilan to dahil malayo-layo rin yung uuwian niya. At kaagad dun pala namin sinamahan to sa labas para ihatid. At habang naglalakad nga kami palabas ay tamang aningan lang kami kaya tamang tawa na lang to si Kuya Mo Miguel. At hindi na rin kami tumagal sa labas kakatambay dahil umalis na rin kaagad itong si Kuya Mo Miguel. At nang papasok na nga sana kami ay nakita rin namin kaagad tong si Sir Gayo na pauwi na rin. At hinatid pa nga dito ng kanyang pinakamamahal na apo na si Ate mo Naila. At pagkabalik nga namin sa loob ay kaagad na rin niligpit ni Ate mo Jana yung mga kalat dito. At bit-bit pa nga ni Biko Bricks yung mga inumin na natira dito. At kaagad na rin akong lumabas dito dahil sabi ng staff nila doon sila na daw yung bahala. Pero parang ayaw magpaawat ni Ate Jana mo dito at patuloy siyang nagliligpit. At naglakad na nga ako dito palabas at nakasalubong ko tong si Bes at nagpakyut din sa ating camera. At sa mga oras na to ay andito na nga kami sa labas nagtipon-tipon para umuwi. At grabe sobrang naging masaya na naman yung bagong experience ko ngayong gabi. Sa tutuusin lang hindi ko naman talaga expect na may ganitong pangyayari o ganap sa pag-uwi ko. Kaya sobrang thankful rin ako sa mga araw na to at sa mga tropang andyan at mabait sa akin. Lalong lalo na sa mga tunay na nagmamahal at palaging hinahanap yung presensya ko minsan kahit wala ako. Kaya sobra rin ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin kung sino kayo. At hindi ko na patatagalin tong video na to. At maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin ngayong araw. O siya, masyado na ako madaming sinabi. Hanggang dito na lang. Paalam!